Ang pagta-travel bilang isang introvert can be both exciting and challenging. At ngayon, bibigyan kita ng tips para mas ma-enjoy mo yung journey mo. Pero bago yan, may kikwento muna ako. Dati kasi sa mga group travels na sinasamahan ko, pansin ko na sobrang nahihirapan talaga ako makisama. Lalo na doon sa mga hindi ko pa talaga masyado kilala. Need ko ng sobrang effort para magawa yun. Kaya sobrang challenging talaga yun para sa akin. Hanggang sa dumating yung point na na-discover ko na kaya ko palang mag-enjoy na kahit ako lang. So ngayon, kahit nasama ako sa mga group travels, na-enjoy ko pa din yung mga ginagawa ko. Lalong-lalo na pag nasa solo travel ako. At yun nga yung isi-share ko sa inyo ngayon. Unang-una nga dyan ay, so before mo set yung gala mo, take the time to research yung destination na align sa interest and preferences mo. So hanap ka ng mga peaceful na lugar tulad ng museum, art galleries, kung gusto mo naman ng nature trip, mga secluded na beach at mga kalmadong tanawin. Siyempre, pipiliin mo yung hindi masyadong crowded, maliliit lang, yung tahimik, like boutique hotels or Airbnb rentals. So, pangatlo naman, don't hesitate na mag-venture out mag-isa at explore mo yung lugar sa sarili mong pacing. Ang solo activities tulad ng paglalakad, pagbisita sa mga museum, or pag-try ng mga lokal na pagkain, ay pwede magbigay sa'yo ng happiness at experience na hindi mo inaalala yung pressure ng social interaction. Sked ka ng downtime sa itinerary mo to recharge at para na din makapag-reflect sa mga experiences mo during sa travel mo. Pwedeng start mo yung day mo ng meditation session, journaling about sa experiences mo, or simply enjoying your coffee. Though mas pinipili natin mapag-isa, ang pakikipag-connect sa lokal ay dagdag lalim din siya sa travel experience natin. Pwedeng engage natin yung sarili natin sa makabuluhang conversation. Understand na okay lang i-prioritize yung well-being at comfort mo during your travel. Kailangan din nating pakinggan yung katawan at mind natin. Kumbaga, allow yourself the freedom to change plans based sa mood and the energy levels mo. I'm sharing this kasi naniniwala ako na ang pagta-travel bilang isang introvert ay isang magandang opportunity para i-challenge yung sarili natin. Dahil yung kalaban natin dito ay yung magstay lang tayo sa comfort zone natin. Siguro okay lang magstay ng saglit. Pero if you want to continue to grow at mag-adjust sa mga bagong sitwasyon, this is not a place to stay. Kaya tara, explore natin yung mundo. Huwag natin ilimit kung ano yung mga nakikita natin sa ngayon. Kasi hindi lang ito yun. Ang dami pa natin pwede makita at kailangan ma-discover pa. Kaya ayun lang. At kung tingin mo may silbi itong ginagawa ko, please like and follow. So muli, ito si Ryan ng Kalikasan at huwag kalimutan na, keep on growing. I'm out!